Hello. Umaga po, magandang gabi. Madali lang mag-alas 12. Very short na naman ito. Ipipresenta ko lang yung pwede natin sabihin balita at konting komento at pagpupuna. At ang pag-usapan natin ay si Basti. At kung may oras pa tayo, isasama ko na rin si Bantag. So anyway, ang aking masasabi ay magandang umaga po, ano? Madaling araw na rin, magandang umaga pa rin sa lahat ng mga nakikinig sa akin at makikinig pa kasi kukunti pa lang yung mga viewers natin. So ngayon, ang ako po, pakilala, ako po si Toto Kausing alias Toto Banyog. Ako po ay katotohanan ng aking hinahanap at ang aking laging hinahanap ay para lamang magkakaroon ng pagkakatarungan. So katotohanan ang susi sa katarungan. So ganun po kami sa partidong Bunyog, sa grupong Bunyog. Ang aming hinahabol ay isa lamang kundi katotohanan. At wala na ibang magpapalaya sa bayan. Ayon sa aming magiging number one na nominee na si Atty. Enzo Recto at Atty. Ricky Tumuturgo na sabi niya lagi, katotohanan na magpapalaya sa bayan. Yan po ang lagi niyang sinasabi. So ngayon, bago ako magpisa, hiningiling ko sa inyo na ito ay nag-post ako noon tulungan niyo ako kung may sobra kayo dyan, bibigyan niyo ko ng stars o bibigyan niyo ko ng sticker. Next is, please, Sene Lopez Arobas, first ka. Magandang umaga, Sir Attorney Toto watching. O, tsaka, mag-2 minuto bago mag-alas 12. So, ang aking hinihiling ay ikampanya nyo ko sa inyong mga kamag-anak po para naman mananalo tayo pagka-senador at inyong kamag-anak, kampanyahan po rin yung mga kaibigan. At pilitin nyo po, wag po kayo mahiya at hindi nyo ako dapat ikakahiya. Kasi po, sincero tayo. Kami po sa Bunyog na grupo ay mga sincirong tao. Hindi po kami mga mayayaman, wala po kami pera, pero mayaman kami sa puso, mayaman sa pagmamahal sa katotohanan, mayaman sa pagmamahal sa bayan. At hindi po kami mga mamamatay tao, hindi gaya ng mga Duterte, hindi gaya ng mga kung sino-sino pang ibang mamamatay tao, hindi gaya ni Bantag, hindi gaya ni Teves. Yun yung mga taong binabanggit ko. Lahat ng mga politiko na gano'n, na mga luma po, mga politiko dito, lahat na nasa pwesto, ay kung gusto niyo talagang pagbabago, ngayong May, May 5, 2025, ay kung gusto niyo talagang pagbabago, para makasiguro kayo na may pagbabago, iboto ang lahat ng bago. Ito po si Toto Kausing o alias Toto Bunyog. At ako po ay kalbo, pero sabi ng nanay ko gwapo. Ako naman ay Vin Crudo o Vin Diesel na vlogger ng Pilipinas, sabi ng misis ko na taga Bohol. No? Kaya lahat ng taga Bohol, shout out sa inyo lahat dyan sa bayan ng Binunido, bayan ng Talibon, bayan ng Ubay, Bohol, bayan ng uh, Tubigon, bayan ng Hitapi, bayan ng Clarin. May mga kabunyog na kami dyan na inorganisa si Colex Bunyog Suliman. So, ang aming Secretary General sa aming partido na napakasipag, wala kang tanong, wala kang may dududa sa kanya sa kasipagan para sa trabaho sa katarungan. Okay? So, ito ngayon, ang ating pag-usapan ay si Basti muna. Ang presentasyon ko po, kung maalala nyo, si Mr. Basti po ay naging matapang-tapang, gustong kopyahin yung tatay niya. At nagdeklara siya noong March 22, to be exact. March 22, nung nag-turnover o nagpalit ng bagong hepe ng Davao City Police. At nagdeklara siya na binabalaan niya ang lahat ng adik at tulak dyan sa Davao City na umalis sa Davao City at mamamatay sila, papatayin sila. So pagkatapos nun, ng deklarasyon niya, Sabado, March 23, may namatay 3.
Pag March 24, may namatay plus dalawa. So 5 na. So ako naman, naalarma ako kasi sinusunod, kinukopya yung style ng tatay. Ang style kasi ng tatay ay namimigay ng pera mula sa confidential fund sa Office of the Mayor at ibinibigay sa mga killer niyang pulis para kada patay babayaran niya. So ganun po ang nangyayari. Ibig sabihin, history repeating itself. Bakit nagre-repeat ang history? Ang history po o kasaysayan ay umuulit sapagkat pinapayagan po ng mga tao na uulit. Pero pag ayaw nating umulit, ibig sabihin may pagbabago sa ating mga puso, damdamin, lahat ng ating disiplina ay dapat hindi inuulit kundi binabago. Pupunta tayo sa mas magandang ugali. Kasi ang pinakamagandang ugali pagdating naman sa kampanya sa droga, ang tanging susi dyan ay, sige, manghuli ka na manghuli at kasuhan. Manghuli ng huli. Walang patid na huli. Kaya okay lang naman ang pronunciation ni bagong hepe ng PNP na si galing Brigadier General, naging 4-star General, si Police Director General Romel Francisco Marvil. Ang spelling ng apelyido Marvil. Ang pangalan ng lugar namin sa Marbel, taga Marbel ako, sa South Cotabato o Coronadal. So anyway, tama naman ang sinasabi niya na pronunciation na dapat ang gagawin diyan ay hindi na nila kailangan magdeklara na papatay. Kasi trabaho naman talaga ng pulis ang manghuli. So hindi magpatay, hindi manghuli. Kaya naduwag si Basti sa reaksyon ng mga tao, reaksyon ng ako una nag-react yan Pinanawagan ko si BBM, tinawagan ko si Secretary Benhar Abalus, si Secretary si Boying Miremolla, pinanawagan ko si ang mga Commission on Human Rights. So kinabukasan, 5 pa lang ang patay, nag-imbestiga na. Nag-imbestiga na ang human rights. Minaalarma doon si Basti. At saka tinanggal sa pwesto ng PNP chief na noon ay si Benjamin Acorda Jr. yung 7 pulis na siyang nag-operate at siyang pumatay doon sa 7 na pinatay na nanlaban ko. So, at kinasuhan pa sila ng kasong grave misconduct doon sa Internal Affairs Office. So malamang po guilty mga yun. Alam mo, kung ganito lamang sana ang ginawa ni Duterte noong araw, ng mga pulis ni Bato noong araw, hindi sila makakasuhan sa ICC. Tama itong ginawa ni Bongbong na inutos niya kay Acorda bago umalis si Acorda. Na talagang pag may patay, ang policy dapat sana hinihiling ko lang kay General Marbil na ituloy mo po yung polisiya na kung sa operation ng pulis ay may patay, automatic po tanggal ang pulis, mga buong pulis na unit kung may namatay. Di kaya kahit sugatan lang. Tama po yun. Tapos ilagay, investigahan kagad. Kung ganun po ang ginawa sa panahon ni Duterte na war on drugs, ay sigurado ko na hindi siya makakasuhan sa ICC. Ang problema po kasi sa ICC, para maintindihan yung mga kababayan ko, kukopihin ko yung salita ni Ginoong Marcos Sr. Mga kababayan ko, kaya kinanta pa nga ni Francis Magaluna, namatay na ngayon si Francis Magaluna, kakanta siya ng rap niya, mga kababayan ko. So yan ang halos boses ni Ferdinand Marcos Sr. So anyway, mga kababayan ko, gusto ko maintindihan ninyo na ang kaso ni Duterte sa ICC ay nangyari dahil po sa mga namatay ay wala man lamang napaparusahan. Hindi po basta-basta ang pinatay. So natakot din doon siguro si Basti na gano'n ang mangyayari sa kanya. So umabot po sa 30,000 katao ang pinatay. So, sa record niyan. Pero ang inamin lamang ng Philippine National Police ay 6,000 plus. So, ang importante lang sa ICC, hindi na kailangan na totoo na 30,000. Importante umamin na sila ngayon na 6,000. Kasi sa ICC, kahit 5 lang ang pinatay, basta crime against humanity, ay
talagang paparusahan ka kung ang bansa kung saan nangyari ay hindi gumagalaw. Kagaya sa Pilipinas, 30,000 ang pinatay, hindi man lamang gumalaw ang bansa natin. Sa utos ni Duterte, lahat ng mga hepe ng pulis ay pagtakatanggap sila ng report ng kanilang tao, "Sir, may napatay kami, nanlaban eh." So, ang ginagawa nila automatic, hindi na kinakasuhan, inaabsuelto na kagad. So, yan pong unang mali ni Duterte. So, ibig sabihin, sa may tinatawag kasi ng principle of complementarity. Ano ibig sabihin ng principle of complementarity? Ang International Criminal Court po ay pumapasok lamang sa sistema ng katarungan sa isang bansa kung yung bansa iyan ay wala kang makikita na katarungan na mangyari o may ginagawa nga para sa katarungan na investigasyon pero hindi naman genuine ang paghahanap ng katarungan. So yan po ang ibig sabihin ng principle of complementarity. Ngayon, kung gumawa naman ng investigasyon kagaya nitong ginawa ni Bongbong Marcos, ay walang karapatan ang International Criminal Court na pumasok kung tayo ay membro pa rin ng International Criminal Court. So ganun po ang dahilan kung bakit pumasok ang ICC sa kaso ni Duterte. So ngayon, hinamon nga ng ICC ang Pilipinas, binigyan sila ng pagkakataon ng International Criminal Court Office of the Prosecutor na pinayagan nila na suspindihin muna pagpatakbo ng investigation sa crime against humanity at binigyan ng 1 taon na pagkakataon ang Department of Justice o ang Pilipinas na kasuhan si Duterte sa mga namatay. Ang problema, natapos lang 1 taon ay wala pa rin ginawa. So napilitan ngayon ang bagong Office of the Prosecutor Chief na si Attorney Karim Khan na hingiin sa International Criminal Court Pretrial Chamber Judges na ipagpatuloy ng investigasyon kasi walang nangyayari. So by the way, ang nag-umpisa nitong kasong ito na laban kay Digong at grupo ni Digong, kasama din si Sara, kasama si Bato, kasama si Bongo, kasama si Vitaliano Aguirre III, kasama rin dyan si Minardo Guevara, kasama marami pang ibang kasama dyan si Joby Espinido, sigurado ako. Kasama rin dyan si yung kasabwat ni Joby Espinido sa pagpapatay kay Mayor Ray Paruhinog sa Usami City na si dating congressman, suspended attorney, Henry Sevilla Uwaminal. Siya suspended attorney siya. Ako disbarred attorney. Tapos si Henry Sevilla Uwaminal ay suspendido na Supreme Court ng 3 taon. Bakit siya na-suspended na 3 taon? Ang sumulat po ng desisyon ay si Justice Marvic Leonin. At pinarusahan siya sapagkat ang ginawa niya, nung may hearing siya sa Usami City Municipal Trial Court in Cities sa kasong bouncing checks law, 5 case na to, 6 na case na pang pagpatalbog sa cheque na ang ginawa kasi nito ni Uwaminal noong hindi pa siya politiko at nagsimula pa lang siya ng construction business niya ay umutang siya sa Philippine National Bank. At kaibigan niya yung manager ng Philippine National Bank at nagbigay siya ng cheque niya, nagpare-discount siya at binigyan siya ng mga 10 milyon ata mahigit para makapagsimula siya ng construction niya. Ang problema, yung kanyang kaibigan na manager ng PNB ay natanggal sa PNB, nalagay sa balag ng alanganin kasi hindi binayaran ni Uwaminal ang cheque na pinare-discount niya. So ngayon, dahil doon ay sumatotal, kinasuhan siya ngayon ni Fiscal Marabe dahil naman sa kaso ng Philippine National Bank. So, ibig sabihin, napakasimpleng kaso lang yung kaso ni Fiscal Marabe. Actually, dalawang uri ng kaso. Ang isang uri ay estafa at saka yung bouncing checks law. Pero binasura naman ni Fiscal Marabe yung estafa. Ang
sinustain niya lang at sinampa sa korte ay yung 6 na count na bouncing checks law. Ito naman si Henry Sibilya Uwaminal ay challenge hanggang sa Supreme Court at nagdesisyon ang Supreme Court na tuloy ang kaso kasi may kaso ka talaga. So nung isang hearing dito sa MTCC na ang judge doon ay si Judge Rico Tan ay hindi nakadalo sa hearing si Attorney Henry Sevilla Uwaminal. Pero nitong hindi siya nakadalo sa hearing, siya ay parang opisyal na ata, parang konsyal na ata o congressman na. So anyway, dahil hindi siya nakadalo, so pinalabasan siya ng warrant of arrest ni Judge Rico Tan. So ngayon, pinatin siya sa hearing. Ang ginawa naman ni Attorney Henry Sevilla Uwaminal, umattend na siya ngayon ng hearing at kinuha niya yung mayor ng Clarin at kanyang sinabi na tulungan daw siya. So si Mayor, ano to yun? Nakalimutan kong ang pangalan, no? So anyway, sinamahan siya, nagdala siya ng bodyguard na 5 na may dalang baril sa loob ng korte. Nakita ng judge yun. Sinabi ng judge, pinayagan ng judge yung motion o hiling ni Uwaminal na tanggalin ang warrant of arrest sa kanya. Pumayag. Pero binanggit din sa order ang na-intimidate, inamin ng judge na siya'y natakot dahil may 5 tao na may bitbit na baril sa loob ng korte niya. At dahil doon sa utos ni judge ay umangat hanggang sa Supreme Court ang kaso at doon mo na pumunta sa Integrated Bar of the Philippines. Sa Integrated Bar of the Philippines ay inabsuelto si Uwaminal. At umakyat ito sa Supreme Court. Nang inakyat sa Supreme Court, hindi pumayag si Justice Marvick Leonin na gano'n na lamang i-absuelto. Kasi bastos na yun, binastos niyang korte. So, ang desisyon ni Justice Marvick Leonin ay suspendin siya ng 3 taon. Alam mo, in fairness naman kay Uwaminal, bakit naman 3 taon? Ang problema sa Supreme Court mo kasi, wala silang sukatan. Ano ba talaga kung ilang buwan ang suspension, ilang taon. Wala po silang kagaya sa criminal law na kung magkasala ka ng homicide, 20 years lang kulong mo. Kung nagkasala ka ng murder, ay life sentence ka. Kung nagkasala ka ng mas mababa, ay 12 years. Hindi ganoon eh. Ang problema sa Supreme Court, walang fix, walang standard. Kaya sa akin naman, ang kasalanan ko ay nag-post lamang ako sa Facebook ng kopya ng reklamo ko sa ombudsman laban sa congressman namin na nagnakaw sa pamamagitan ng overprice ay dahil daw dahil sa iponost ko sa Facebook na hindi ko pa naisampa sa ombudsman ay tinanggalan ako ng lisensya. Kinikwento ko lang sa inyo. So, dahil dito po, ganun ang nangyari doon sa ganyan. Ibig sabihin, sinasabi ko lang na si Uwaminal ay siya naman ngayon nakipagkutsaba kay Joby Espinido nung dumating sa panahon ni Duterte na presidente siya. At gusto niyang matanggal itong mga paruhinog kasi yung paruhinog naman talaga ay mayroong dinastiya na pamilya, silang mayor, sila vice mayor. Nung panahon na yun, nang pinatay, nilusod ni Joby Espinido, Colonel Joby Espinido, si Paruhinog ay siya yung mayor, ang vice mayor ng Osami City. Anak niya si Nova Princess. So dahil doon na pinaigting na ni Duterte yung war on drugs. So pasok ito sa loob ng jurisdiction ng International Criminal Court. So ngayon, ang nangyari, pinlano nila ni Joby Espinido na pasukin si Mayor Paruhinog. Pinasok nila, binaril nila ang lahat ng mga CCTV at pinatay nila ang 11 katao sa loob ng bahay ni Mayor Paruhinog. Tapos si Nova Princess ay maswerte na hindi pinatay. Nagkataon na yung katabi ni Nova Princess ay isang pulis na SWAT, na SAF, na taga-amin. At sinalba niya si Nova Princess. Sabi niya, ma'am, dito ka lang sa tabi ko kasi pag umalis ka sa tabi ko, papatayin ka po. Yan ang utos sa amin, patayin ka. So, ibig sabihin, maswerte si Nova Princess.
So nangyari pagtapos nun, kinasuhan nila si Nova Princess sa lahat ng nakitang droga sa bahay ko, no. Hindi ko alam kung totoo may nakita. Ay kinasuhan si Nova Princess na sa kanya daw yun. So, walang ebidensya na talagang si Nova Princess. Pero may ebidensya na 11 ang pinatay sa loob ng bahay. So, pwedeng mangyari na isa sa mga pinatay ang may-ari ng droga, kung totoong may droga. Pero nevertheless, sinintensya ng korte ng Quezon City, which is, I don't believe in that judge. Judge, I'm challenging you. Your decision is wrong. Kasi walang proof beyond reasonable doubt na si Nova Princess mismo ang may-ari nun. Unang-una, under duress sila. Pinasok sila, pinatay sila. At alam naman ni Nova Princess na natatakot siya, pinatay 11. Kasama ang nanay niya, tatay niya, kasama ang mga bodyguard la doon, mga kamag-anak na sa loob. Pero napakalupit ang ginawa ni Joby Espinido sa utos yun ni Duterte. So kaya kasama diyan at kakutsaba kasi ni Joby Espinido si Henry Sevilla Uwaminal. Kaya nakikita ko ang pangalan nila doon sa informasyon na pinadala sa International Criminal Court. So kasama diyan si Sara Duterte. So ang hindi kasama diyan si Basti na nag-utos-utos ng War on Drugs Part 2 o The Return of the Comeback. So hindi nakasama rin doon si Pulong, na kapatid niya, kuya niya, si Paulo Duterte. So kasama si Bongo, kasi si Bongo rin nilagay din doon na nag-utos din para pumatay. Tapos kasama si Sara Duterte, nag-utos din siya para pumatay. Maliban diyan, sinama din siya sa testimonya ni SPO3 Artur Las Cañas na si Sara Duterte yung reyna ng tukhang. Siya ang nag-isip niyan, siya ang nag-imbento niyan. Kasama niya si Bato, nung si Bato noon ang hepe ng Davao City Police Station. So gano'n yun. Ito naman si Basti, gusto niyang ligasiya i-extend. Kaya noong March 22, nung nagpalit ng command, nagpalit ng City Chief of Police, ay inanunsyo niya, kayong mga drogista, inanunsyo niya, lumayas na kayo sa Davao. So nangyari, nung lumabas na yon at nagsalita na si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at nangyari, tinanggalan na ng baril yung 7 pulis at nilagay sa freezer at kinasuhan. Ano na ngayon? Wala na kasunod na nangyaring patayan. So tapos si Baste, in-interview siya ng April 2. So kahapon, in-interview siya ng mga banateros, si Banat Bay, si Kusooli, at saka si Boss Dada. In-interview siya kung sino ba yung nagpapatay. Hindi daw siya nag-utos sa mga pulis. So nagduwag siya. Umatras siya. Wala daw siyang inutos. Naku, although inamin niya, parang sinasabi niya, yung anunsyo niya, parang anunsyo lang yon. Kailangan daw mayroong palo, mayroong spark ang kampanya para maniniwala ang tao. Kasi yan ang gusto nila mangyari. Anyway, what is important here is we have shown to the world na itong si Basti ay nagtapang-tapangan lang. Hindi naman pala totoong matapang. So para mapakita ko sa inyo, gusto ko i-play sandali yung inanunsyo niya sa turnover ceremony. Yan. I-play ko ha. Pakinggan I niyo. hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, Ibig sabihin yan, pasensya kay ta. pasensyaan tayo. Tagaan tamog oras, Bibigyan ko kayo ng hawa mo panahon dire, na umalis na kayo kapaligya sa mo Davao. droga, At if you're nagbibenta kayo ng selling droga drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, na mga sa kinsa pa diha, hawa na karon. ayos na kayo ngayon. Kay na pull-an nami, di mi gusto ingon ana dire. Nagalit na kami at hindi namin This gusto will yun. be your chance to get out of this city. Ito na yung Hindi pagkakataon gani. nyo, umalis sa siyudad Sorry. ng Davao City. Nag-ingon ako, daan karon, gawas mo diha o Sorry hawa na. mo dire. Hindi mo Sasabi maunang ako na pat umalis yun na ang- kayo sa Davao City. Kundi patayin ko kayo. So yan ang sinasabi niya. Tama ba yan? Pero ngayon, nung in-interview siya ni Boss Dada TV,
at saka ni Banatero si Banatbay at saka ni Console, wala daw siyang inutos patayin. Ganon. Oh, ngayon, 7 adik yung pinatay ah. So, ang gusto ko sana mangyari dito, tanggalin sa pwesto pagkapulis yung 8 pulis. Kasi para hindi na sila dapat pamarisan. Kawawa ng pamilya nila, wala tayong magagawa. Sabi nga kung minsan sa mga sulat ng mga Supreme Court na decision, laban sa mga kapwa ko abogado na tinanggalan din ng lisensya, sabi niya, the heavens may cry, but the decisions must be promulgated. Sabi ko, you were guilty, the heavens may fall. Ay nako, nagiging poetic pa. So gusto na poetic justice. So anyway, ang kasunod natin na isusumbong ko sa inyo, itong Banateros talaga to, yung Banatbay, talagang mga bayad dito. No? Si Kusuoli, magkano kayo binayad sa kanila ni Kibuloy? At sila na ngayong tatlo, Banateros, may programa sa SMNI. Tinatanggalan na nga nila ng prangkisa na yan, ng mga SMNI, dyan pa rin sila. Kasama yung Busdada TV na may BFF ni Bayad Bay na malaking katawan. Siyempre nagwi-weights eh. So ngayon, ang sinasabi nila ngayon ay ang drama nila habang nagpo-programa sila, tumawag doon si Bantag sa kanila at nai-project pa sa kanilang screen. Naka-live pa si Bantag. Nako, alam naman nila na may warrant. Tapos nagdrama pa sila. Ay baka kami ang ano niyan. Hoy, ang drama nyo talaga, ano na yan, nabenta na yan, hindi nyo na pwede, niya, Banatbay. Sinadya yan, talaga na mabigyan ng chance na makapagsalita naman si Bantag. Talagang Bantag, ikaw na papatay din kay Ricardo Soriano Zulueta. Magalit ka na ako magalit. Ako'y galit din sa iyo dahil ikaw ang nag-budget para matanggalan ako ng lisensya pag-abogado. Ganun po yan. Kasi marami na ako nakuha, nagkan pa kayo, nagkutsabahan pa kayo ng congressman namin si Ferdinand Hernandez sa sobrang galit sa akin. Kasi ang problema ni Dinan Hernandez, yung interview sa akin ng Inquirer na kung saan ay binabanggit na in-interview ko ng Inquirer pagkatapos ko magsampa ng kaso magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa kanya ng plunder, ay in-interview ako. So, yan po ang ginamit na nagpatalo sa kanya nang tumakbo siyang gobernador. So, dahil doon, ang ginamit naman ng kalaban niya ay yun po ang ginamit na na dahilan kung bakit siya ay natalo dahil pinapalabas sa TV. O ito, papalabas ko pakinggan ninyo. Gusto ko na mapakinggan ninyo itong balitang ito. Ito pakinggan ninyo ito. Gusto ko na mapakinggan nyo para maintindihan ninyo kung ano ba talaga ang kaso laban sa akin. Okay? Ito po yun. Ayan yan
So yan po ang balita na aking ng aking pagsampa ng kaso, na iyan din po ang kasong iyan naging dahilan kung bakit ako tinanggalan ng lisensya. So ang hindi ko lang nabanggit pa diyan ay yung makita mo yung munggo na sa resibo ng aking sinumiti ay presyo ng munggo kada kilo ay 90 pesos. Pero sa kanilang sinumiti sa DSWD, lumalabas na yung munggo ay 165 155 pesos. So bagkos nag-overprice sila sa munggo pa lang ay 65 pesos na. So kung ganon, ang ibig sabihin nun ay kung ilan ang tanong diyan, ilan ba ang binili ng DSWD na munggo, ilang kilo ba? Ang kilo, ang dami ng kilo ng munggo na binili nila ay ah Juan, tawag nito, 1,143,120 kilos. So, kung 65, i-multiply mo 1,000,000 sa 65, lumalampas ng ang kinikita na na-overprice at tumatakbo ng 70 million pesos. Eh kung ang plunder ay 50 million lang, sabi sabihin munggo pa lang, plunder na. So, ganun po yun. So, yan na lang ang kwan at mga tapos ng aking kwento sa ngayon at ako'y magsa-shoutout na lang, no? So si Kalibas, hindi ako hindi nagbabasa si Toto Iloel. Ano ba 'yon? Hello. Hindi ba ako narinig? Walang sound? Naku, pasensya na. Walang sound daw, walang sound. Bakit walang sound? Meron naman Meron, naririnig ko eh. Meron pong sound, baka sa inyo po may problema. Kasi narinig kong sana tika man tingnan ko, watching from Tarlac. O nakakarinig naman sila, watching from Tarlac. Sabi ni Caliph, bakit ala siyang sound si Christopher Roquero wala ring sound? So bakit kaya? Tingnan natin. Pero ang ayun. Pero ano, may sound din sa akin eh. Narinig ko sa aking monitor. Hindi ko maintindihan. Yung Inquirer ang wala. O ulitin ko pong Inquirer. Ano ko, i-play ko uli ang Inquirer. Ito 'yon. Ay, wala nga, no? Dapat may sound. So anyway, mas maganda siguro i-play ko na lang dito sa sa computer ko at iparinig sa inyo. Bakit kaya walang sound? Ulit. Ulit.
Paano ba ito? Ay, nag-out na. Stop sharing. Hello, hello. Nag-stop sharing na ako. Hello, hello. Naka-live pa naman ako ah. Dali. Meron ako sa ano, yung part ng ng inquirer. Oh, hindi, maganito na lang gagawin natin kasi mukhang napalpak. I-play ko na lang dito. Ipaparinig ko sa inyo. Oh, ito. I-play ko ha. Nakikita ba ninyo? Ulitin ko. Hello? Walang audio? Meron audio ah. Ay, oo nga pala. Side seat pala lumalabas. Ulit. Narinig ko sa headset. Ulit. Tayo ng pagkain ng mga pagpitang biktima ng gera sa Marawi City. Dahil dito, inasuhan ni Atty. Bertini Causing sa Office of the Ombudsman ng pandarambong at korupsyon ng 5 mataas na opisyal ng DSWD sa Region 12 at isang mga mabatas at 6 na iba pa. Ang kasong isasampa po natin ay plunder. Plunder bakit ang ibinulsa na pera ay
Committee na miyembro ng DSWD Region 12 na si Jackie Lau na chairman, si Emerita Dizon at Muhammad Faiz Saib. So ngayon, kung bakit po sila kakasuhan, ay sila ay nagkipagpunsabahan sa Nacorong Feed Mart Mall na siyang nagbigay ng supply ng pagkain. Ang tawagin nila ay food pack. Ngayon, pinresyuhan yung isang food pack na 515 pesos. Ngayon, kung ang laman ng food pack, kung bibilhin mo direkta ng isang tao mula doon sa Nacorong Feed Mart, ang halaga ay 270 pesos at 50 centavos. At nadagdagan mo lang ng 48 pesos na kalahating kilo ng dahil. Tawag namin yan bulan, tuyo. Nakawitray ng mga stockholder ng Nacorong Feed Mart Incorporated na binilhan ng deal mo na overpriced na mahigit 1.1 milyong piraso ng food packs na nagkakalaga ng 589 million pesos. Kinasuhan rin si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez na kapatid ng isa sa mga stockholder ng Nacorong Feed Mart Mall na si Maria Virginia Hernandez Villaruel. Base sa 12 pahinang reklamo ni Atty. Causing, sa kada food pack naglalaman ng 1 kilo ng munggo, tuyo, turmeric, iodized salt, brown sugar at vitamins A fortified cooking oil ay nagkakalaga ng 515 pesos kada food pack. Sa parehong grocery store, bumili rin ng parehong items ang kampo ni Atty. Causing, pero umabot lamang ng 318 pesos kada food pack. Dahil dito, naniniwala si Causing na umabot sa mahigit 225 million pesos ang naibulsa ng mga opisyal. Nilinaw ni Atty. Causing sa kanyang reklamo, si Congressman Hernandez ang nagkasikaso ng kontrata sa pagitan ng DSWD at ng Nacorong Feed Mart Mall at nagbayad pa noon ng 3 piso sa kada food pack sa mga taong magre-repack na idinaan sa Food Forward Program habang ginawa ni Mano ang repacking ng food pack sa mismong farm resident ng kongresista sa barangay Santa Cruz, Coronadal City. Lagi panawagan na para hindi na ito lalala at titigil na pansamantala yung kalapag nanakaw, dapat yung muna sana siguro isa ilalim ni Ombudsman Martinez sa preventive suspension. At ang isa pang kailangan kapit dahil yung anak ni Chama, na regional director, ay tumakbo pa ng mayor ng Marawi. So, nakakahiya. Pinusa mo ng pera na para sa Marawi at tumakbo pa ng mayor para lulutuin mo sila sa sariling mantika. Halimbawa, hindi ko naman sinasabi, gagamitin pabili ng moto, ibibigay mo sa mga tao na sa kanila rin nagaling yung pera. Yung napas, Radyo Inquirer 9.90, bayang nagtatanong, mamamayang Yan. Yan po ang nangyari ito sa nag-file ako dito ng petsa dito ay January 31, 2019. So si Samuel Martires pa noon ang ombudsman na itinalaga ni Duterte. Hanggang ngayon, siya pa rin ang ombudsman. So ang action na nangyari dito ay April 13, 2022, pinadalhan ako ng sulat ng ombudsman na sinabi yung reklamo ko daw ay pinasa na sa Mindanao Field Investigation Office. So until now, wala pa po nangyari. Ganon po kabagal ang katarungan sa Pilipinas. So ngayon, ang pinasa ko rito, ang pinakamalaki dito ay makita mo rito 90 pesos po yung, ulitin ko lang, 90 pesos po ang presyo ng munggo ng akong bumili sa kada kilo. Pero nung sa kontrata nila ay makikita mo na ginawa nila na 155 pesos per kilo. So which is 65 pesos ang overprice. So kung 65 pesos kung binili na 1 milyon mahigit, times ang overprice nagkahalaga ng 70 million pesos. So kung ang plunder ay 50 million, nung lampas na sila ng 50 million. So ang tawag dyan ay Munggo plunder. So hanggang dyan, magandang gabi po, magandang umaga po sa lahat. At magbabasa na lang ako ng pagbabati, no? Zene Lopez Babas, pasensya na sa inyo ulit na nawala ako sa passing. Hindi ko alam kung bakit hindi lumabas ang sound. So Jager Yarte, Emperatrice Gadil, Zene Lopez Robas, ipagdadasal namin na sana manalo po kayo sa pagiging senador. Opo, salamat po. Emperor Jess Gadiel, supporting team, Bunyog at Atty. Toto, God bless po.
Jigger Yarte, kapag walang dayaan, may malaking pag-asa. Opo, napanood ko pa kasi kanina yung debate ng mga presidente, gagamitin ko bukas palabas ko, magkukomento tayo doon. Sariwain natin. Kasi yun po yung inaakusan si Duterte at pati si Binay, at nangako pa si Duterte na pipirma ng waiver, yun pala hindi naman pipirma. Tapos Jigger Yarte, kapag nakausap ko, nabasa ko na pala. So si Christopher Roquero, God bless. Roberto Janco, God bless. Good evening, attorney. Dapat imbestigahan si Baste. Tapos sigurado ko may kinalaman si Baste doon. Sa tingin ko, binigyan niya ng pera yung mga pulis. So Imperatrice Gajel, salamat po, attorney. Dami namin natutunan sa channel niya, sa channel nyo. Jerry Nisperos, huwag maniwala kailanman sa mga Duterte. Fernando Pajardo Jr., yes, tama ka. Ang kawawa ang mga pulis under the mayor. Dapat din na maalis din bilang mayor, Baste. Good evening, Engineer Toto. Sana ay lumabas na ang warrant of arrest ng ICC. Parang lumabas na raw eh. Pero sa ang expectation ko sa July pa ilalabas. Pero pwedeng lalabas ng March. Kasi po nag-hire na ngayon ang ICC, mag-apply nga sana ako, sinubukan ko mag-apply, mukhang hindi ako makabukas ng kanilang email address. Mag-email sana ako mag-apply ng it's either assistant to the prosecutor o di kaya interpreter. Tapos Resmar, more power po. Si Kaiser Daniel, salamat po sa iyong sticker. So, sabi ni Kaiser Daniel, Guten Morgen. Hen, Senator Toto. Sabi ko, good morning. So, supporting Team Toto and Team Kabunyog, no? Agustin Mondragon, good morning, Engineer Toto. God bless to you and your family. Damong salamat, Agustin. Filger Vlogs, Kaiser Daniel, Junkie Sean, Filger Vlogs, so Agustin Mondragon, taga Ozamis Q, taga Ozamis pala siya. Mario Marigon, si Basti dapat imbestigahan ng human rights. Nagkaka-amnesia na si Basti. Parang tatay at kapatid niya, nahawa na rin sa, pabago ng statement. Ganon din pala sa tatay niya, pabago-bago. Dati sabi niya, bangag si Duterte, si Bongbong. Ngayon siya naman pala, binawi naman niya. Ito talaga ang produkto ng fentanyl. By the way, sa sunod mag-vlog ako ng tungkol sa fentanyl. At dito natin malalaman kung bakit umibig si Digong sa China. So, magandang umaga, Basti Duterte, Banat May, Gerard, Bitketalig, Bantag, ang taong madulas. Rimulya, BBM, Abalos, bakit hindi nyo ginagawa ng paraan na mahuli ito? Pa-interview pa, nakaka-insulto, pa-interview pa kay Banateros, kay Banat May, kay Kutsuli, tsaka kay Bustada. Talagang sinasadya nyo talaga. Iniinsulto nyo ang kasama dun sa lugar, sa plot nila. Alam mo bakit? Kasi yun ang unang araw ng programa ng mga Banateros sa SMNI. Kasi sila, binabayaran sila ngayon ni Kibuloy. So para sumikat at pumutok yung kanilang unang programa at sisikat sila, ginagawa na panghatak sa mga viewers nila, tinawagan nila si Bantag na tumawag sa kanila. Ganun lang yun, nagdaradrama pa kayo. Okay? Bye-bye.